Ang banta na muling madamay ang Israel sa digmaan laban sa Iran ay nagpapaisip sa maraming Israeli kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang mga bakasyon at kung ligtas pa bang mag-book ng flight. Sabi ng mga autoridad sa seguridad ng Israel, may plano na silang panatilihing bukas ang Ben Gurion Airport kahit may missile at drone attacks. Huwag mag-alala, ang bagong sistema ay sinasama ang IDF, mga depensa sa himpapawid at sibilyang taga-kontrol ng trapiko sa himpapawid sa iisang command network na nagtatakda ng tumpak na oras ng paglipad at paglapad. Magandang balita para sa El Al, Arkia at Israel. Air, kahit kayang panatilihin ng Israel ang sistema at runway, hindi ibig sabihin agad mantitiwala ang mga banyagang airline sa seguridad at lilipad sila. Para talakayin ito, kasama natin si Mark Feldman, CEO ng Zion Tours mula Jerusalem. Salamat sa pagsama sa E24 News. Paano gagana ang oras ng paglipad at paglapag kung may na-detect na papalapit na missile habang may eroplano ng papalapit sa Ben Gurion Airport? Kapag nababasa natin ang tungkol sa natatanging kakayahan sa operasyon, sinasabi kong palagi ako nagdududa. Malinaw na hindi nila kayang ipaliwanag ng detalyado at sabihin sa atin kung anong ibig nilang sabihin dahil ayaw nilang samantalahin ito ng mga Iranian. Kung nakatutok ang mga misil sa Ben Gurion Airport, hindi ko alam kung gano'n sila kakaiba. Maliban kung may serya tayo ng mga sistemang Iron Dome, isinara ang Ben Gurion Airport sa loob ng 12 araw matapos tamaan ng mga misil sa paligid nito. Kung mangyari ulit ito, kisasara na naman ng paliparan. Iyan ang realidad. Maganda na hindi na nila inuulit ang ginawa nila dati na nilimitahan lang sa 50 o 100 katao. At maganda rin na nagtutulungan sila para magkaroon tayo ng napapanahong impormasyon. Pero kung tamaan ang paliparan Ben Gurion, hindi papayagan ng mga otoridad na pumunta at mag-check-in ang mga tao sa paliparan, ayaw rin nila magpalapag ng pasahero. Iyan ang realidad. Kaya yung paman, Sige, pakiusap. Ibig kong sabihin, ang sistemang ito ay malamang na mabibigay ng kapanatagan sa mga Israeli na airline na nakita nating naging panatag na sila noon. Paano kinukumbinsi ng otoridad ang mga banyagang airline, lalo na yung mga nag-aantala, na bumalik sa Ben Gurion? Anong hakbang ng otoridad para kumbinsihin sila na ligtas ang paglipad? hindi lang ito tungkol sa airline, kundi pati sa insurance companies. Kung magkadigmaan ulit, hindi babalik ang British Airways at United. Pangalawa, pati ang mga crew din. Walang North American carriers na bumabalik dito ngayong taglagas dahil kailangan mag-overnight ang crew sa Tel Aviv. Ayaw nila magpalipas ng gabi dahil war zone dito at hindi yun magbabago. Alam mo yung tatlong E, Emirates, Etihad at Ethiopian, palaging lumilipad dito katulad ng Arkia, Israel at El Al. Pero sa pananaw ng mamimili, huwag bumili ng ticket sa airline na hindi lumilipad dito ngayon. Napakaliit ng tsansa nilang bumalik hanggat wala pang kapayapaan. Mga airline na malapit tulad ng LOT papuntang Poland o Aegean papuntang Greece, maaari nilang ihinto agad ang biyahe nila. Pero karamihan ng airline na di pa bumalik, di na babalik. Ngayon, kapag ang presidente ng Estados Unidos ay nagsasalita ng palaban at nagbabantang ibalik ang Iran sa panahon ng bato, walang rason para bumalik sila. Bukod pa rito, ito ay isang isyong pang-ekonomiya. Hindi naman tulad ng maraming Amerikanong turista at Britanikong turista ay sabihin natin, punta tayo sa Israel. Nasa digmaan tayo. Kumalat na ito, kaya nawala ang tag-init natin. Wala na rin mga pangunahing banal na araw ng mga Hudyo. Hindi na dadayo rito ang mga tao para sa sukot. Di na pupunta rito ang mga Kristiyano para sa kapistahan ng mga tabernakulo. Kaya habang walang kapayapaan, hindi mo makikita ang karamihan ng banyagang airline dito. Kung magkakaroon tayong operasyon sa airline gamit ang misil at drone, hindi sila lilipad dito sa gitna ng digmaan. Bueno, Ano ang maging epekto sa turismo? Nakikita na ba natin ang pagbangon ng turismo matapos dagdagan ng Israel ang mga flight mula sa iba't ibang foreign airline? Ano ang kahulugan ng isa pang round para sa industriya ng turismo? mahina ang industriya ng turismo. May tinatawag na pagbisita sa pamilya at mga kaibigan. May mga taong gumibisita sa iyo na nakatira dito, tama? Marami kaming delegation political. Halos lahat ng ABCs, APAC at J Street na congressional delegations ay pumupunta rito. Subukang intindihin kung ano ang nangyayari. Subukang makita habang papalapit ang eleksyon kung sino ang dapat nilang makausap, kung sino ang maaring mapabilang sa gobyerno sa susunod. Pero hindi mo makukuha ang karaniwang leisure tourism. Okay? Ang bilang ng mga birthright group ay lumiit na sa kakaunting bilang. Walang church group na dumarating at kakaunti ang leisure group. Ang mga cruise ship ay tumigil na sa pagpunta sa Israel hanggang 97. Kaya ito, malungkot man, ang realidad na pinagdadaanan namin na halos 3 taon. Hindi ito madaling propesyon. Karamihan sa mga tour guide na kilala ko ay sinubukang mag-iba ng ginagawa nila.
pati mga restaurant na umaasa sa turismo, ang mga taxi, lahat ng mga ito ay talagang naapektuhan ng malala. At sa kasamaang palad, malamang na hindi ito magbabago sa malapit na hinaharap. Bago tayo magtapos, Mark, anong mensahe mo para sa mga biyahero, Israeli man o dayuhan ngayon? Ganito, una sa lahat, huwag mataranta. Madalas ako makatanggap ng tawag at email. Sa tingin mo ba mananatiling bukas ang paliparan? Ano kaya ang mangyayari? Wala tayong control sa mga ito. Planuhin mo ang biyahe mo. Mag-book ka sa airline na pinagkakatiwalaan mo. Tandaan mo na kung sakaling makansela, hindi yon ang katapusan ng lahat. Sige, kung kailangan mong makarating sa isang lugar para sa kasal, o wag naman sana sa isang libing, may ibang ruta dumaan sa Jordan or Egypt tulad ng ginawa namin, ilang buwan lang ang nakalipas. Ang mahalaga, hindi mo kailangan mag-alala. Hindi mo dapat pinoproblema ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Pakiusap, Nakaka-stress Diyos ko, talaga magbiyahe. ikaw na ang Sapat na bahala ang stress kahit wala pa ang mga shutdown na to. Pero tama ka, huwag mong alalahanin ang mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Gusto ko yung mensahe mo, Mark. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News. Walang anuman.